Isang barya na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 million pesos? Oo mga kabarya, tama ang narinig ninyo. Hindi po ito joke at hindi po ito exaggeration. Sa mundo ng coin collecting dito sa Pilipinas, may isang barya na itinuturing na Holy Grail o ang pinakamataas na uri ng rare coin na pangarap makuha ng bawat seryosong kolektor. Ito po ang sikat na 1906 1 peso coin na ginawa noong panahon ng pamamahala ng United States dito sa Pilipinas. Kung titingnan mo ito ng mabilisan, baka isipin mo na ordinaryong lumang barya lamang ito na nakatago sa baul ng lolo at lola mo. Pero ang totoo, ang baryang ito ay may bitbit na napakalaking kasaysayan, matinding misteryo at halaga na pwede pong makabili ng isang sasakyan o kaya ay paunang bayad para sa isang bahay. Bakit nga ba ganito kamahal ang 1906 na 1 peso coin? Ano ang interesting na kwento sa likod nito na nagpapataas ng presyo nito sa market ngayon? At kung swertihan ka na makahanap ng ganitong barya, ano ang mas magandang gawin? Ibenta mo na ba agad sa unang kolektor na mag-aalok sa iyo? O mas okay na itago mo muna ito para mas lumaki pa ang halaga sa hinaharap? Kaya pag-uusapan po natin ang lahat ng yan sa video na ito. Pero para maunawaan natin kung bakit espesyal ang baryang ito, ay kailangan muna natin balikan ang disenyo nito. Ang 1906 1 peso coin ay isa pong malaking barya na gawa sa pilak o silver. Ang timbang nito ay eksaktong 26.95 grams. Sa harapang bahagi o overside po niya dito, ay makikita natin dito ang napakagandang imahe ng isang babaeng Pilipina na may hawak na martilyo. Ayan, meron po siyang hawak na martilyo habang may bulkang mayon naman sa kanyang likuran na umuusok. Sa kabilang banda naman ito, ang kanyang reverse side ay ayan naman po ang disenyo na ating makikita dito. Yan, meron po rito ang sagisag ng Amerika na may agila. Ang disenyong ito ay simbolo ng kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim po ng United States Administration. Pero hindi lang ang disenyo ang dahilan kung bakit nagkakaranda pa ang mga kolektor dito. Ang tunay na sikreto ay nasa pambihirang kasaysayan at ang bilang ng mga baryang natira sa buong mundo ngayon. Ang 1906 1 peso ay nahahati po sa dalawang kategorya o varieties base po sa kung saan ito ginawa. At dito po nagsisimula ang malaking pagkakaiba ng halaga. Ang unang kategorya ay ang 1906 Philadelphia Mint. Ang mga baryang ginawa rito ay wala pong mint mark. Ibig sabihin, wala kang makikitang maliit na letra sa barya. Ang bersyon na ito ay ginawa lamang bilang proof strikes para sa mga kolektor noong panahong iyon. Ang kabuang bilang ng ginawa rito ay eksaktong 500 na piraso lamang. Dahil 500 na piraso lamang ang nilikha sa buong mundo, matatawag mo na talaga itong pambihira o scarce. Ang halaga ng 1906 Philadelphia Mint ay nag-iiba-iba pa rin. Depende po sa kondisyon nito o ang tinatawag na exact grade sa NGC Coin Explorer. Siyempre, mas makinis, mas walang gasgas, mas mataas po ang presyo niyan. Ngayon ay dito naman tayo sa ikalawang kategorya. Ang totoong dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga tao ay ang 1906-SS na ginawa naman po sa San Francisco Mint. Makikita mo ang maliit na letra sa barya. Yan po ay bilang patunay na doon ito nagmula. Ang 1906-S ang opisyal na tinagurian bilang King of Philippine Pesos. At ngayon mga kabarya, makinig kayo ng mabuti sa bahaging ito dahil ito ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng numismatics dito sa Pilipinas. Noong taong 1906, ang San Francisco Mint ay nag-produce po ng kabuuang 201,000 na piraso ng isang pisong barya.
Sa unang tingin parang marami po ang 201,000 na piraso. Pero bakit ito naging sobrang rare ngayon? Ang dahilan ay ang biglaang pagtaas ng presyo ng pilak o silver sa global market noong panahon na iyon. Ang halaga po ng pilak o silver na bumubuo po sa barya ay naging mas mataas pa kaysa sa mismong face value nito sa isa pong piso. Dahil dito mabilis na kumilos ang gobyerno ng United States. Nagpalabas po sila ng utos na bawiin ang mga baryang ito at ipatunaw o i-melt down ang halos lahat ng 1906-S silver coins na kagagawa pa lamang. Ang layunin ay para hindi po malugi ang gobyerno at para mabawi ang pilak o silver. Dahil po sa malawakang pagtunaw na ito, ang orihinal na 201,000 na piraso ay halos naglaho. Ayon po sa mga eksperto at talaan ng kasaysayan, tinatayang may 250 piraso na lamang ang natira at nabuhay hanggang sa kasalukuyang panahon. Kaya isipin mo ito kabarya, mula po sa mahigit 200,000, may 250 na piraso na lamang na natitira sa buong mundo. Kaya naman hindi kataka-taka na ang bawat piraso nito ay may katumbas na kayamanan ngayon. Magkano nga ba ang halaga nito ngayon kung bibilhin ng isang interesadong kolektor? Kung ikaw ay may hawak na isang genuine o totoong 1906-S 1 peso na dumaan po sa authentication at grading ng mga kilalang third-party graders tulad po ng PCGS o NGC, ang presyo nito ay madali pong pumalo sa 900,000 pesos hanggang mahigit 1 million pesos sa mga specialized auction houses. Sa mga nakaraang subasta o bidding, ang mga coins na may mas mataas na grade o mas magandang estado ng preservation ay lumalagpas pa sa 1 million pesos ang kanilang halaga. Ito po ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang baryang ito sa mga seryosong kolektor na may malaking budget. Ngunit dahil po sa napakataas na halaga ng 1906-S, may malaking babala na dapat pong tandaan nating lahat. Ang baryang ito ay isa po sa pinaka-pinipeke sa buong mundo ngayon. Maraming mga mapagsamantalang tao ang gumagawa ng mga huwad na bersyon gamit po ang ibang lumang barya o kaya naman ay naglalagay lang ng peking letrang S sa mga baryang gawa sa ibang taon. Kaya kung may mag-alok sa iyo ng baryang ito sa murang halaga, mag-isip-isip ka na dahil malamang ay peke iyan. Ngayon ay paano mo nga ba malalaman kung tunay ang hawak mong 1906 1 peso coin? May mga simpleng hakbang na maaari mong gawin para masuri ang barya. Ang unang-una ay ang physical specifications. Ang isang tunay na 1906 1 peso ay may eksaktong diameter na 38 mm at ang timbang po nito ay dapat na eksaktong 26.95 grams. Kung ang timbang ng barya mo ay mas mababa rito ng malaki o kung ang sukat ay hindi po tugma, malaki ang tsansa na ito ay gawa sa ibang metal at hindi po totoong silver coin ng 1906. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahanap ng certification. Ang mga totoong rare coins na nagkakahalaga ng 100,000 piso ay karaniwang nakalagay sa loob ng isang protective plastic capsule na tinatawag na slab mula po sa mga kumpanyang PCGS o NGC. May kasama itong barcode, serial number at ang opisyal na grade ng barya. Kung ang barya ay nakalantad lang at walang selyo ng lehitimong grading company, kailangan mo itong ipasuri sa mga eksperto. Maaari mo ring i-review ang mga nakaraang benta sa market. Maaari mong tingnan ang mga kasalukuyang market listing at saka historical prices sa mga kilalang platform tulad po ng eBay para makita kung magkano talaga ang bintahan ng mga katulad na barya mula sa mga reputable dealers. At kung sa tingin mo, matapos ang iyong sariling pagsusuri ay totoong hawak mo ang pambihirang 1906-S, ang pinakamagandang hakbang na dapat mong gawin ay ang magpa-appraisal. Magtungo sa mga established at saka kilalang auction houses sa ating rehiyon tulad po ng Salcedo Auctions para sa isang in-person o digital evaluation. Sila po ang may ekspertong
makakapagsabi kung ang barya mo ay tunay at kung magkano ang maaari po nitong maging panimulang presyo sa isang subasta. Ngayon ay pumunta naman tayo sa huling mahalagang tanong. Mas okay ba itong itago na lang o ibenta na po sa kolektor kung sakaling makahanap ka ng ganitong barya? Ang sagot dito ay depende po sa iyong layunin. Ngunit may dalawang magandang pananaw na maaari mong tingnan. Kung ang layunin mo ay ang agarang pakinabang at ayaw mo ng risk, ang pagbebenta nito sa isang lehitimong kolektor o sa pamamagitan ng isang sikat na auction house ang pinakamagandang desisyon. Dahil nasa peak ang interest ng mga tao sa numismatic o coin collecting ngayon, ang makakuha ng halagang malapit po sa 1 million pesos ay isang malaking tulong at siguradong kita para sa sinumang makakahanap nito. Ang pagbebenta po sa auction ay nagbibigay sa iyo ng seguridad na makukuha mo ang tamang presyo na nakabase sa totoong kompetisyon ng mga buyers. Sa kabilang banda, kung hindi mo naman kailangan ng pera, kung hindi mo po kailangan ng pera ngayon at ikaw ay may hilig din sa pagtatago ng kasaysayan, ang pagtatago po ng baryang ito o ang pag-hold ay isa ring matalinong desisyon. At ang tanong ay bakit? Dahil ang bilang ng natitirang 1906-H na 250 ang piraso lamang ay hindi na kailanman madaragdagan. Habang lumilipas po ang panahon, mas lumalaki ang demand ng mga bagong kolektor, ngunit ang supply ay nananatiling napakaliit. Sa batas po ng economics, kapag ang supply ay limitado at ang demand ay patuloy na tumataas, ang halaga po nito sa hinaharap ay maaari pang umakyat ng mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo nito ngayon. At ayan, sa huli, ang pagpapasya kung ito ay itatago o ibebenta ay nasa iyong kamay. Ang pinakamahalaga ay nalaman mo ang tunay na halaga at kasaysayan ng 1906 1 piso coin. Ito ay hindi lamang basta barya. Ito ay isang piraso ng kasaysayan ng Pilipinas na naligtas sa pagkakautong tunawin at patuloy na nagliliwanag ang halaga hanggang sa kasalukuyang panahon natin ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.